Hi guys! Welcome to our mini vlog! Merry Christmas, guys! O, diba? Nauna pang mag-greet si Althea sa akin. Anyways, Merry Christmas nga pala sa ating lahat. Kumusta naman yung Pasko nyo dyan? Kumusta naman yung mga handaan natin? May mga natira pa ba? Anyways, kinabukasan na nga pala to guys. At lumabas na rin si Haring Araw. Kahapon kasi nung Pasko talaga is umulan siya. So, hindi uminit. At dahil medyo maaga pa nga, nagpainit mo ng person para naman may vitamin C tayo sa katawan, no? Sa balat. Ako nga lang pala dyan kasi nga tulog pa yung mga anak ko at yung asawa ko dyan. So, nauna na nga lang pala ako na mainit dyan, guys. At kumuha lang ako ng bread tapos spaghetti na handa namin kahapon. So, ayun, may isi-share pala ako sa inyo. Alam nyo ba, hindi ganun ka bibo or ganun kasaya yung Pasko namin dito kasi nga yung Pasko namin dito guys sobrang tahimik sa lugar dito nila Mudra, so wala ka talagang maririnig na mga paputok, di gaya dun sa lugar namin. Doon kasi talaga sa lugar namin is grabe yung mga paputok, as in yung mga turotot, yung mga ganon. Dito kasi parang wala ka talagang maririnig guys, as in Pasko pero parang tulog na tulog yung mga tao, alam mo yun. Kaya medyo nakakapanibago talaga siya, pero masasanay rin naman kami, no, siguro. Ewan ko, pero bawi rin naman pag New Year, kasi pag New Year din dito, grabe, sobrang ingay talaga yun, mafe-feel mo talaga na bagong taon talaga dito. Pasensya na guys, narinig nyo tuloy ang batang maliit. Katabi ko kasi siya habang nag-voice over ako. So, parang magigising na ata siya kasi nga sobrang ingay ng nanay niya. So, pagkatapos ko nga palang mag-breakfast guys, is pumunta na ako sa kwarto. At ito yung nakita ko. Nagising na pala yung batang maliit at kinuha na nga ni Mister. Kasi nga that time, nasa kitchen pa ako kumakain yan. Hindi ko narinig yung boses niya. So, may pa-smile-smile pa yung batang maliit natin dyan. Oh. Gustong-gusto talaga niya na dyan siya nakahiga sa papa niya. O, diba, narinig nyo talaga yung mga aso namin dito. Napakaingay naman talaga. Ano ba yan? Timing na timing talaga. Anyways, kinahapunan na nga pala nito guys. And tinatry ko na bunutin yung ngipin ni Althea dyan. Usually, ako naman talaga yung taga-bunot ng ngipin ni Althea. Kasi nga yung papa niya, hindi kasya yung kamay niya sa bibig ni Althea. Alam niyo naman, maliit lang yung bibig ni Althea. Tapos malaki yung kamay niya. Kaya yung kamay ko na lang kasi kasya yung kamay ko sa bibig ni Althea. So ayun, nabunot na pala yung ngipin niya guys. At nung time nga pala na to is nahulog ko pa talaga yung ngipin niya. Diba, nakakaloka talaga, no? Kinikip ko kasi yung mga ngipin ni Althea. Nakalagay siya sa isang plastic and hindi ko pa mahanap kung nasan yung plastic, hahanapin ko pa. At nakatingin pala yung batang maliit sa mga pinagagawa natin. Sa pinagagawa ko pala. Anyways, fast forward nga pala guys, pagkatapos kong bunutin yung ngipin ni Althea is lumabas kami. Dito lang naman sa kitchen. Kasi nagluluto yung asawa natin ng ulam. Alam nyo, share ko lang, napakaswerte ko dito sa asawa ko. Kasi alam nyo, hindi niya talaga ako pinapabayaan. Kasi simula nang nanganak ako, hindi niya ako pinapagalaw-galaw guys. Ewan ko, natakot talaga siguro siya na bumuka yung tahi ko. Bitaw guys, oy, kabalo magod siya na nga kapoy kayo ba mag-atiman o bata, alam mo yun. So, siya na yung nagluluto, naglalaba, lahat ng mga gawaing bahay, siya yung gumagawa talaga ngayon. Hindi lang naman yun guys ha, kahit noon pa naman, ganyan na talaga yan siya. Hinaya lang niya talaga ako na magpahinga. Sana lang hindi niya ito mapanood guys, kasi ewan ko ba, nahihiya man ako pag makita niya to. Anyways, kaka-check ako sa inyo, naluto na pala yung adobong baboy natin dyan guys. Pinakupsan talaga siya and sobrang sarap niyan talaga guys, as in. Pag si Mr. talaga yung nagluluto ng paparami talaga ako ng kain. Anyways, yun lang guys. Salamat sa panonood.